We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Abogada nga opisyal sa Cebu Port Authority giambush kauban sa iyang anak. Publiko gipahimangnuan nga dili mo gamit og substandard nga Christmas lights. Jail guard na, teacher pagyod, ila-ilahon. Nagpaila nga real estate developer na dakpan, mga giingong na biktima nag-abot. Giatangan nga Running Man Philippines muarangkada na. Ini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Isdat, ang bugtong kasaligan, kasandigan ug kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Merondina. Live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Abogada nga kaniusa ka journalist uban sa iyang anak gibanhigan sa duha ka suspitsadong nagmotorsiklo. Gingong migawa si Attorney Karen Quinianola Gonzales uban sa iyang 19 anyos nga anak gikan sa Cebu Port Authority. Gawa sa Mandawi City Police, mopahigayon usab og laing investigasyon ang National Bureau of Investigation. Ani ang report. Alas 9 kagabi, nadawat sa Police Station 4 ang alarma sa pagpamusil sa may Hernan Cortes Street sa Barangay Tipolo, Dakbayan sa Mandawi. Giila sa kapulisan ang mga biktima nga sila si Attorney Karen Quinianola Gonzales, usa sa mga division manager sa Cebu Port Authority uban sa iyang 19 anyos nga anak. Sa pasiunang investigasyon, gipahibaw ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, Deputy City Director for Operations, nga gingong gikan si Gonzales ug ang iyang anak sa Cebu Port Authority. Base sa statement po na sa anak, initially na nakuha na to, nagitaparan sila o kalit lang dito dahil ang nahitabo ng pagpamusil. Ganihang buntag, may pahigayon og case conference ang Mandawi City Police Office Director uban sa kasikbit ng mga police stations ug mga special units. Tulo ka mga anggulo ang ilang susihon aron masayran ang posibleng motibo sa krimen. Nakuha na to na-observe na mo no, na mga unusual na mga motor na dool sa sakyanan sa biktima katong sa paggawas pa niya. Nagsugod na sila karon sa ilang paghipo sa mga CCTV ug usa sa ilang nakuha ang CCTV sa may Cebu Port Authority nga may nakuhang nagmotorsiklo nga kadudahan og mga lihok. Ang duha ka nagsakay sa motorsiklo mitukma sa paghulagway sa mga saksi sa crime scene. Matod ni Oriol, unom ka mga bala ang nakitaan sa habig sa driver's seat. Nang hinaot si Oriol nga makalingkawa sa kakuyaw si Gonzales aron matubag ang daghan nilang pangutana. Ang Attorney Karen naigo siya dinhi sa walang bahin sa iyang sa iyang jaw o sa iyang neck. No, nya ang anak naigo dinhi sa buko-buko. Samtang gipahibaw usab ni Special Agent Arnel Pura, agent in charge sa NBI Mandawi City, nga gusto ang pamilya ni Gonzales nga mohimo usab sila og linahi nga investigasyon. Naghuwat na lang usab sila sa formal request sa pamilya ni Gonzales. Ganihang buntag, mipahigayon na usab og case conference ang NBI Mandawi aron han-ayon ang dagan sa ilang investigasyon. There was already some sort of an arrangement that the NBI will be the family,
requested for NBI assistance. Uban ni Philip Patricio ug Marlon Melgazo, Luan Mirondina. Balitang Bisdak. Ang Police Regional Office 7 ni Mando og dinali ang kasulbaran sa natabong ambush kang Attorney Karen Quinanola Gonzales. Ano report? Gikundinar sa Police Regional Office 7 ang pagpamanhig sa opisyal sa Cebu Ports Authority nga si Attorney Karen Quinanola Gonzales kauban siyang 19 anyos nga anak. Ang mag-inahan luwan sa ilang sakyanan dihang gipamusil sa motor riding in tandem sa Dan Hernan Cortez sa Barangay Tipulo, Mandawi City. Anaa karon sa tambalanan ang mga biktima. Sa pagkakaroon, gitanaw pa sa mga otoridad ang posibilidad nga muumol og SITG sa pagpangambo sa abogada. Mag-agad una sila sa assessment sa mga investigador. Pinag-utos na po ng ating Regional Director na si Police Brigadier General Roque Eduardo de la Peña Vega ang agarang ikakaresolba ng pagkabaril nga po ni Attorney Karen Quinanola Gonzales at ang kanyang anak na si Jeremy Keith Quinanola Gonzales. Samtang gihangop sa kapulisan ang 50,000 pesos nga reward money sa Integrated Bar of the Philippines Cebu City Chapter aron mailhan ang mga mamumuno. Sa gipagawas nga official statement sa IBP, nanawagan sila sa paspas nga pagkabot o hustisya sa nahitabo sa mag-inahang Gonzales. Hugtanong gikondenar sa IBP ang maong panghitabo. Nanawagan ang PRO7 sa mga nakasaksi sa panghitabo nga manginlabot aron mahatagan og hustisya ang mga biktima. Ang nahitabo sa abogada na tunong pagyon sa pagbukas karon sa National Crime Prevention Week. Ito po ay malaking bagay na malaking tulong po ito na ibibigay sa atin ng IBP para po sa agarang ikalulutas nito. At sana po yung sino man po yung witness po dyan na maaaring makapagbigay po ng kahit na ano bang pong impormasyon sa inyong kapulisan para matulungan po kami sa investigasyon na ito para ito ay sa lalong madaling panahon ito ay ating malutas. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Nasubo og nakalitan ang Cebu Port Authority sa pagpamanhig sa usa sa mga opisyal nila. Sa opisyal nga pamahayag nga giluwatan sa CPA social media account, ilang gikondenar ang gihulagway nilang dinuog ug bayolente nga binuhatan sa usa sa ilang opisyal uban sa iyang anak. Nanawagan sila sa kapulisan sa paspas ug dinaliang investigasyon alang sa hustisya sa mga biktima. Awag usab nila sa publiko nga likayan ang pag-post sa gihulagway nila nga mga insensitive media posts kabahin sa pagpamusil ug tahuron ang pribadong kinabuhi sa mga biktima. Giawag usab nila ang publiko nga iampo si Attorney Karen Quinanola Gonzales ug ang iyang anak alang sa dinilayan nilang kaayuhan ug hatagan usab ug kalig-on ang ilang banay. Sa laing balita, bisan pa man kung walay gale warning nga gipagawas ang Pag-asa, apan ang mga gagmayng sakayan gipahimangnuan nga di ilang una mulawig hangtod nga makagawas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Henry. Matod sa Pag-asa, posible gihapong masinati ang kalit-kalit nga paghuros sa kusog nga hangin nga delikado kaayo sa mga gagmayng sakayan. Gikan sa kategory nga super typhoon karon nahimo na lang kining Typhoon Henry. Human mihinay samtang naglihok sa amihanang kasadpan nga bahin sa nasod. Even though walay gale warning, kining akong gi-advise kasi pinaka-maximum moderate or moabot sa 1.3 meters ang atong balod, kining mga gagmay kaayo, so delikado kini sa 1.3 meters na balod. Usa ka konkretong Pinoy-anan ang naugdaw sa sunog sa sitio Sambag 4, Barangay Guadalupe, Dakpan, Sugbo, pasado alas 11 kaganinang udto. Ang nasoy balahin gipanagiyan sa pamilyang buhisan, full force ang mga bombero sa pagresponde sa sunog. Wa na hinuon magkatap ang kayo suban pang mga Pinoy-anan. Mukaba sa 3 milyones pesos ang gibanabanan danyos nga namugna nini. Gisusi pa sa mga bombero ang hinungdan sa maong sunog. So far, based sa akong interview sa iyahang son, na ako no sila'y nabantayan nga nag-short circuit dito luyo sa ilang bahin sa ilang balay. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Per month na, pusad busy na usab ang mga tao sa pagpamalit o Christmas decoration. Apil na ang mga Christmas lights. Apan na doon ay pahimangno ang DTI sa paggamit sa mga Christmas lights nga dapat katulang haom sa quality standard. Ano ang report? Sa usa ka dakong tindahan sa Colon, naabtan namo ang store manager nga nangunay sa pagpanghabwa sa kinarton nga Christmas decorations. Gikan pa kini sa Manila ug mao pa lang ang ilahang pagpang-display nini nga naglakip sa Christmas yarn, gibutang sa Christmas tree, mga adorno sa pultahan ug uban pa. Affordable ra kuno ang ilahang presyo kay direkta man silang nakakuha sa supplier. Wa pa hinuon sila mag-display og mga Christmas lights kay habaunon pa sa stockroom. I-priority dyan na to karon ang atong Christmas. Kay labi na karon nga nibalik na, di ba? Nibalik na og kasadya ang atong okay na. Oh, affordable ra jud kaayo siya. Nya ko na mo yung mga membership, napad yung may membership card dali. Nya less 5%. Sa pikas bahin, walay na monitor ang Department of Trade and Industry kung DTI nga suliran sa mga produktong adunay kalabigitan sa Pasko. Apan doon na sila ipahimangno sa paggamit og Christmas lights. Katulang adunay import commodity clearance kung ICC sticker nga na QR code sa ubos. Kani aron masiguro nga durable ang produkto nga dili makamugna og peligro. Kinahanglan usab nga baga og dako ang wire sa Christmas lights nga gamiton. Pahinumdum lang namo. Kung magpalit gyapon taw Christmas lights, dapat dili presyo lang ang ato ang basihan. Correct. Do not go for tulo kada for 100 because that's smacks of something questionable. Aron masiguro nga tinuod ang ICC sticker, pwede kini maskan sa app sa Android phone. Para dili gid mo mailad na among gitay mobile phone karon tanan no. Yes. You just download from your Android phone kaning gitawag na to ang software nga ICC sticker verification system wherein sa QR code niya ani i-check lang niyo sa inyong phone ma-verified na kung rehistrado ba na or peke ba na nga ICC mark. Samtang posible magpagawas ang DTI og suggested retail price o SRP sa mosunod nga mga buwan alang sa mga Noche Buena product. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak. Jail guard na, teacher pa. Luyo sa kalampusan sa mga PDL nga tinunan sa Alternative Learning System kun AL sud sa Cebu City Jail ang ilang mga magtutudlo. Diin usa kanila ang BJMP uniform personnel. Kinsa emosyonal ug proud sa kalampusan sa iyang mga tinunan. Ato siyang ilailahon sa kwento ng Pilipino. Kung dakong hagit ang sitwasyon sa mga magtutudlo sa gawas, mas labaw pa sa sulod sa jail facility. Kini ang kasinatian ni Jail Officer 2, Nils Aquino, usa sa mga volunteer teachers sa mga persons deprived of liberty nga bag-ulang nakadawat sa ilang mga diploma. Nakatapos siya sa Bachelor of Elementary Education, apan wa siya mutudlo og tunghaan. Wala siya magdahom nga mibukas ang kahigayonan sa Bureau of Jail Management and Penology. Double purpose ang iyang kalampusan kay nahimo man siyang in charge sa Alternative Learning System sa Cebu City Jail Male Dormitory o magtutudlo usab sa mga person deprived of liberty. Wa po ko magdahom sir nga maura day gyapon ako magtudlo ra gyud ayaw. Sa calling no, dili ka gitawag nga maka maingon sila mutuon na gyud ang destiny tingal. Yan ko ni Aquino nga dunay panahon nga nawagtangan siya og paglaom, ilabi na kung magpabadlong ang mga tinun-ang PDL. Apan dili usab matupngan ang iyahang bationg kalipay sa higayon nga makita nila ang mga PDL nga mulampos ilahang pagtungha sulod sa bilangguan. Gani usa sa nakapatandog ni Aquino ang tiguang nga PDL nga bisan sa pangidaron wa gihapon mawad-i og paglaom nga makaangkon og edukasyon sulod sa prisuhan. Gipangunian bagani niya kini og istorya. Naka-eskwela ba ka sa una sa laya tay? Oo, naka-eskwela ko sa una sa laya, pero revive ra ko kutob. Kaya doon na mangukoy pangandoy para na ko dili pa ulay ang tanan. Kaya edukasyon ang good, wala may pipili nga edad. Mas satisfied bitaw ka sir ka nang ma-overwhelmed ka nga
nga makita nimo ang imong kahago no sa mga PDL nga mo graduate. Actually sir, di mo ma-explain imong feeling nga ang mga PDL makaagi ka niya or sa gawas sir, salamat kayo. Keep chasing on your dreams, no? Hold on to your dreams, believe it. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak. Gawa sa paglikay nga mabiktima sa bisan unsang matang sa krimen o iligal nga kalihukan ang kaluwasan sa mga tinun-an sa paglabang o paglakaw sa kadalanan ug pagdili sa mga minor de edad nga makamaneho og motor o sakyanan. Kini ang gipangtudlo ngadto sa mga tinun-an sa Lagtang Elementary School ning pagsugod sa Crime Prevention Week. Ang report ni Femery Dumabok. Matod sa direktor sa Highway Patrol Group sa probinsya sa Sugbo nga mas nagkabata ang mga nadisgrasya sa kadalanan sa probinsya. Hinungdan nga lakip sila nga niatubang niini mga elementary students ganihang buntag. Matod ni Police Lieutenant Colonel Oliver Pliania nga laing hinungdan sa disgrasya kining mga bata nga wa kaibaw kun asa ang ilang safe side sa daan. Ang mga bata din na day motorcycle. So among gingnan nga panunga mo dili mi manakop, tudluan mo namo nga dili mo ang gayan paani. Bin mga teachers nga ang mga bata supposedly example lang o sara nga naa yun supposedly sa safe side daghan kayo makita niyo maglakaw diha ang mga bata nasa danger side So ang uban sad we are implementing the strict sa Anti-Distracted Act sa mga drivers. In fact, wala na to nakita ang mga bata mag-cellphone daplin sa dalan, manglabang daplin sa tunga-tunga sa dalan mag-cellphone. Tinguha sa HPG nga mabisita ug mahatagan og basic lesson sa traffic laws ang tanang mga tinun-an sa probinsya lakip na ang mga magtutudlo. Usa lang ang HPG nga nipaambit sa ilang kahibalo uban sa taga-PDEA, PNP ug BFP atol sa kick-off program sa Crime Prevention Week sa Napolcom. Sa tibok rehiyon, ang Lagtang Elementary School sa Dakbayan sa Talisay ang napili nga paygayunan niini. We are so glad nga we are chosen as a recipient nga schools sa ilahang program nga National Crime Prevention Week. We are so glad because their project, especially the project safety, naghatag po di siya og kanang safety po sa ato ang mga bata, and this is also in line with our program sa kanibitang sa child friendly. Whole of nation approach man siya, so kailangan tagtabang sa katawan. Nalipay na lang sad ko that they are reaching out to the community, because when you reach out to the community would like to help you as well. Gihango posab kini sa hepe sa Talisay City Police Station kay napasayon usab ang ilang mga programa sa mga batanon batok krimen. Ilabi na ning nagsugod na ang face-to-face classes. Considering kini atong mga estudyante ang vulnerable sectors atong society, and timely nga nag face-to-face na ta, and naatay mga lecturers diri karon mahatag sila og tips, safety tips. Oba ni Jun Solon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Di nagsugod na ang bare months, diin walag tuo ang kalihukan. Ilabi na ng giluwagan ang restriction. Kagabahanan ng kapulisan sa Talisay City posibleng mupasibog sa curfew ordinance. Ang detalye sa live report ni Femery Dumabok. Fem. Yes, Lan, hangtod karon basta motungto na gani og alas 10 sa gabi ang takna sa oras. Ang mga sakop sa Talisay City Police inubanan sa mga force multipliers ang musuroy na sa dekadang dapit sa Dakbayan sa Talisay. Kineron manita sa mga minor de edad nga naapa sa gawas sa ilang mga panimay. Mukapin 300 ka mga minor de edad ang nasakpan sa Talisay City Police sa matag gabi nga pagpatuman sa curfew ordinance sa Dakbayan. Sugod ditong unang adlaw sa Agosto. Gilagway sa hepe sa kapulisan nga nakatabang kini pagmenos sa mga natalang krimen sa syudad, ilabi na sa mga naglambigit sa mga bata.
nakita nato nga ni lesson no, almost wala na gyud tay reported nga mga gang wars kana mag-abot ang mga kabatanunan. Wala na tay na report ana sa ato ang opisina. Then wala na sad tay reported no na mga krimen wherein ang ato ang mga suspects kay kining mga minors. Tinguha sa kagabhanan sa Talisay City nga makigtigom sa kapulisan aron tikion ang mga kalihukan ning bare months. Ug ang nagsingabot nga dakong piyesta sa syudad diin mga bata o batanon ang kasagaran nga mosalmot. Mato ni Mayor Samsam Gulyas, gipatuman niya og balik ang curfew tungod kay nagsugod ng face-to-face classes ug usa gihapon kini sa ilang gikonsiderar. Samtang ang konseho sa syudad labi na ang komitiba sa Peace and Order nagtuon sa pagsumiti og resolusyon kalabot niini. For the month of September, naagyapon siya. For the month of October, maybe we'll talk to the Peace and Order Council. But as of the moment, naagyapon ang curfew. Regardless of what happens around the city, ang ako raman gyud the whole reason why we wanted the curfews to people to concentrate on school. Yes, especially karon no nga mura og first fiesta ni siya after sa nga priso tang tanan after sa pandemic, so mag-expect ta ang tao is more wild so ato na lang i-anticipate kanang mas worst case scenario. Usa sa tan-awon kung ipadayon ang curfew gikan sa alas 10 sa gabi hangtod sa alas 4 sa kadlawon o isibog ba kini sa mas mubo nga oras nga magsugod sa alas 11 o di ba kaha sa alas 12 sa tungang gabi. Lan gawa sa curfew kanunay usabang pagbisita sa kapulisan ngadto sa mga lugar nga ginareport nga moy dagananan sa mga kriminal sama nilang sa mga kawatan aron kini kapakgang aron mapakgang sila o malimpyuhan. Samtang kanunay usabang monitoring sa mga financial establishments sama sa mga bangko, remittance center ug mga malls aron malikay nga mabiktima sa mga kawat ning bare months. Lan? Daghang salamat, Femari. Tumabo. Sa Lapu-Lapu City, 50 anyos nga babay nga nagpailang real estate developer nasikop nunod sa mga kasong estafa. Sukad masikop ang babay nga akusado, moabot na sa usa ka gatos ang mga reklamante, lakip na mga pulis. Ani ang report. Gitanggong karon sa custodial facility sa Lapu-Lapu City Police Office si Lorna Idar nga taga Karahay, Gunob, Lapu-Lapu City. Niadtong Miyerkules sa udto, giserve sa mga sakop sa Station 4 ang unom ka mga warrant of arrest sa kasong estafa sa condominium ni Idar sa Barangay Mactan. Samtang kagahapon, dugang duha ka mga warrant of arrest sa kasong estafa ang giserve usab sa mga sakop sa Police Station 2, Batok ang Idar. Human masayri nga nasikop si Idar, nagpusot-pusot pagpangabot sa Lapu-Lapu City Police Office ang kapin sa 80 ka mga reklamante. Usa kanila si Joshua Perpetua, taga Talamban, Cebu City. Kansang igsuon nakabayad na og moabot sa 400,000 pesos nga reservation ug equity alang sa 62 square meters nga duha ka andanang townhouse sa Barangay Basak nga mokantidad og 1,350,000 pesos. Ang ilang unahon do kuno og tukod kay kanang mga nakabayad na sa at least 20% siguro to sa equity. Dayon ang amo kay isunod once makabayad namin sa katong equity. But then nakaibaw mi nga kuan day kanang murag kadadahan na kay ilang decision kay kanang ilang ipangason kay sukad-sukad wala man gid sila nakapatukod og property niya. Matod ni Joshua, nakaduso na sila og formal complaint batok kang Idar sa NBI 7 niadto pang miaging buwan. Naningkamot mi nga kanang ma-contact mo to sila ba para mapahibaw sila nga ang ilang gi pang-ambisyon nga balay kay kuan day mahulog nga scamra. Nya ganahan pud mi nga ang among kwarta nga gihaguan kay mauli pud. Among giserve pod para at least kung makabail man siya atong kuan 6 counts niya, madungagan niya ang burden sa duha ka warrant nga among giserve sa. Gibutyag ni Police Major JP Dagame, hepe sa Station 2 nga mismong mga pulis lakip sa nabiktima ni Idar. Gani sa Police Station 2 lang daan, moabot sa 12 ka mga pulis ug mga NUP kon non-uniform personnel ang gikatahong nabiktima usab ni Idar. Unang naitabo, nagpa-blatter siya, kay mao lagi na nagharas siya nag-threat sa iyang kinabuhi kay tungod ra di ana iyang binuhatan nga pagpangilad sa mga tao. So here comes, pag-abot sa among buhatan, nag-offer pa gid siya sa mga personnel. Nga, ani naada siya kuan, yuta worth 2K per square meter nga gi-offer. Then, iyahang paila sa iya, siya ay contractor, developer,
And then with corresponding kunuhay nga mga kuan gikan BIR, Registry of Deed. So murag na kuan po na engganyo po ang mga kuan ng mga personnel nato. Apan ang akusado hugtanong mihimakak sa mga pasangil batok kaniya. Dili ta mo tuo sa post kay post ra man na. Adto tanawon atong dokumento kung tinuod ba nga dili akong yuta. Maura. So ang tanan gitugyanan ako na sa attorney. Ang tanan tubagon. So kung unsa desisyon sa korte willing ra gyud ko mamudawat. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Drainage Master Plan sa Mandawi City kinahanglang matuki ug balik. Ilabi na nga pipila ka tuig na kining nabuhat ug posible nga adunay mga kausaban. Ano ang report ni Nico Sereno? Matag higayon nga kusog ang uwan, pipila ka mga dapit sa Mandawi City ang daling mabahaan. Gawas nga lupa nga parte, may mga lugar nga dunay problema sa drainage system, maong sa kusog ug pagpunay nga uwan, malunupan gilayon kini. Giangkon kini sa mga opisyales, maong nagtambayayong sila sa ubang ahensya aron maaksyonan ang problema. Ang Mandawi City dunay nahanay nga comprehensive drainage master plan ni adto pang tuig 2017. Kung DPWH ang pangutan-on, angayan kini nga tukion og balik aron matino ang mga proyektong gisugyot sa plano. Even sabihin mong 5 years or 8 years, iba na yung kondisyon lalo na dun sa mga kung maraming former settlers, tapos sobra ng silted yung mga kailangan ng mga new structures, na additional structures. Matod sa City Planning Office, sa komprehensibo nga plano, moabot sa 5 bilyones pesos ang kantidad nga gikinahanglan aron masulbad ang pagbaha. Apan mga 2 bilyones pesos nga balor pa sa pondo ang naimplementar kay naghuwat pa og dugang funding gikan sa national government. Lakip sa plano ang pagpadako sa drainage o culvert nga gamay ra sa uban nga mga lugar. Dako-dako pa ang 50% pa ang wala na implement. Yung muna, we're asking funds from the national kay billions man ang project. So, dili man makaya sa city. Flooding is really a problem because of course merong mga informal settlers. We really cannot push through with some of our projects because of the right-of-way. Nag-courtesy call ang DPWH Regional Director sa mga opisyales sa Dakbayan sa pagpangu sa mayor. Ilang hisgutan ang koordinasyon alang sa daling implementasyon sa mga programa sa syudad, labi na sa problema sa pagbaha. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Usa sa labing apektado sa parang pagsaka sa produktong petrolyo ang mga mulupyo sa Olango Island. Kaysa mainland man magkumprahan ang mga manindahay sa isla, mas mahal gyud ang palaliton dito kay gawas pagsaka sa plitihan sa fast crop ug motorbangka. May bayranan pa sa mga tigkarga ug tigdiskarga sa mga kinumpra. Matod sa mga taga-isla, sagad mas mahal og 5 kadto sa 10 pesos ang mga palaliton sa isla itandi sa mainland. Butang nga nakahatag og dugang kalisod sa ilang kinabuhi, ilabi na kay subli nang mipalik ang face-to-face classes ug mas midaghan ang pagpanginahanglan sa pamilya. Mga sakop sa Minglanilla Engineering Team busy sa pagpanglimpyo sa mga waterways, pinaagi sa pagkuha sa nagtapok nga mga yuta, bato ug basura. Nagpahigayo na usab sila og dredging sa kasapaan, ilabi na sa mga lugar nga sagad bahaan kung kusog kaayo ang pag-ulan. Samtang nakitagbo si Minglanilla Mayor Rajiv Inad sa engineering team, planning team ug kontraktor alang sa bag-ong drainage system sa Ward 4, Ward 2 ug Tulay. Pagpangandam kini, ilabi na nga kalit-kalit lang ang pagbunok sa kusog nga ulan nga mo'y hinungdan sa mga pagbaha. Niabot sa 150 ka mga iro ug iring ang nakabenepisyo sa libreng spay and neuter operation sa City of Naga Veterinary Office. Usa kini sa kalihukan alang sa umaabot nga 15th Charter Day sa Dakbayan sa Naga karong Setyembre 5. Nitabang sa City of Naga Vet ang Provincial Veterinary Office, Mandawi City ug Minglanilla. Nagkadaya pa ang mga programa sa City of Naga ang nakalinya alang sa ilang Charter Day.
Mga kapuso, sa Lunes, Setyembre 5, sugda na ang NCAA Season 98 Game On. Ang mga host sa 30-minute 5-episode primer, mao silang Martin Javier, Anton Rojas ug Martin Coach. Hammer Antonio, pukion sa programa ang kalain-laing exciting topics sa sports nga makita sa GTV. Sugod alas 10:30 sa buntag, pagkahuman sa GMA Regional TV News. Alang sa NCAA Season 98, it truly is Game On. Nagtinguha nga usa sa unang makapatuman sa whole day classes bisan pipila lang ka mga section ang Lagtang Elementary School sa Dakbayan sa Talisay. Ilang gipaningkamutan nga sa katapusan ning bulana o sa Oktubre matigayon na kini ilabi na alang sa mga grade 6 students. Gipasabot sa ilang principal nga si Francisco Cabugos nga sa pagkakaron gipatuman nila ang 3 days on-site ug 2 days modular learning. Sa mga lower years ana ay shifting ilabi na nga kulang pa sila og 32 ka mga classrooms. We're planning based po sa mga observations kung ready na gid pud mi to implement the kanabitong whole day gid nga face-to-face classes from Monday to Friday. We will implement that. Mao ni nga ato ang weather update para karong adlaw, Friday, September 2, 2022. Ang bagyong si Henry kay karon ni hinay na og nahimo na ang isa ka typhoon kay naa na ni dito sa may Philippine Sea sa silangang bahin sa Batanes. Og sa pagkakaroon, almost stationary ang movement sa bagyong si Henry. Samtang din hiron uban pang bahin sa Visayas kay makasinati ta karon og panagsama panganuron ngadto na sa madag-umon nga kalangitan kadunad gihapon tay mga patak-patak na mga pag-ulan, panugdog og kilat. Tabi na ni kahapon o gabi. Kini kay tungod sa mga localized thunderstorms. Para sa mga dugang impormasyon, pwede natong i-check ang atong website. Dinhinang kutob gikan sa Pag-asa Visayas DOST din sa Mactan, Vine Sabiliano. Mag-amping tantanan. Happy weekend! Seal of Good Local Governance National Validators ani karon sa Subo aron i-assess ug i-validate kung natuman ba sa mga LGU ang napo ka mga governance areas. Ganihang buntag ilang gisusi ang mga facilities ug mga dokumento sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sama sa disaster preparedness, compliance sa accessibility law, social services, citizens charter ug uban pa. Niadtong 2019 usa ang Lapu-Lapu City sa mga awardees sa Seal of Good Local Governance sa mga highly urbanized cities category. Apan ang validation alang sa Seal of Good Local Governance, temporaryong gihunong niadtong tuig 2020 ug 2021 ngunod sa pandemya. We're really doing our best, no? Hopefully that this year we will again get this award, hopefully. Sa lolong karong gabi, suwayan nga ipalayo ni Mayor Marco sila si Ines ug Karina. Samtang ipalayo usab nila ni Lolong ug Abet si Celia. Apan adunay wa mailhing mga lalaki nga mobanhig sa sakyanan nila ni Lolong ug Abet. Kundiin kauban nila si Celia ug dunggabon si Lolong aron makuha si Celia. Naabtan nila ni Donna ug Armando sila si Martin, Bella, Elsie ug Bokyo sa Kalasangan. Pugso ni Donna nga mubian na ang anak gikan sa grupo nila ni Lolong. Samtang prisuhon si Celia sa usa ka lalaki nga adunay kamot nga susama sa usa ka hook. Busa mga kapuso, ayaw si Piata ang pagsunod sa mga hitabo sa kinabuhi ni Lolong. Matag gabi ka na Lunes hangtod Biyernes pagkahuman sa 24 oras. Nakadawat og pasidungog ang Dakbayan sa Talisay sa National Kabalikat Awards nga gihimo dito sa Taguig City, Metro Manila. Si Talisay City Mayor Samsam Gulyas uban ni Filipa Solana. Pango sa City Social Welfare and Development ang personal nga midawat sa pasidungog sa tibuok Region 7. Ang Dakbayan sa Talisay ang gihatagan sa mga pasidungog. Ang Kabalikat Awards gihatag sa mga partners sa Technical Education and Skills Development Authority nga dakong nakatabang sa pagpalig-on sa pagpatuman sa mga training programs. Naibawan nga lakip sa programa ni Gulyas ang paghimog pasilidad alang sa matinunan sa TESDA. Gani target niya sa iyang termino nga maghatag og kapin 18 ka mga kurso sa TESDA aron kapahimuslan sa mga Talisaynon. Ang
kapulisan sa City of Naga nakigsandurot sa mga tinunan sa City Central School. Tinguha nila nga mapaduol sa mga bata nga nakatagan nila og guidance unsaon sa paglikay sa mga peligro sa palibot. Gituki nila ang suliran sa ilegal nga drogas ug giawhag sa paglikay niini aron dili maguba ang kaugmaon. Suma ni Police Lieutenant Colonel Junel Cadlaon ang hepe sa City of Naga PNP nga gihingusgan usab nila ang pagtambag sa mga tinunan sa responsableng paggamit sa social media. Ilabi na ang dili pag-share o pagpakatap sa mga fake information. Natakaroon diri sa Central Elementary School ang pahigayon ng Oplan Best Bisita Eskwela. Kini ubo sa atong programa ng kapulisan ipadulong sa katawhan ug ang katawhan ipadulong sa kapulisan. Mga kapuso, karong Lunes na magsugod ang gipakusgan, gipalapdan ug puno sa balita nga ihatod sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Tumong sa hiniusang puwersa sa 1 North Central Luzon nga mas mapaduol pa ang mga viewers sa mga dagko ug mahinungdanong balita sa ilang lugar tungod kay Local News Matters. Kung nagmalampuson si Kani Environment Secretary Roy Simato sa paghawan sa nakasamok sa Boracay, ingon usab nini ang gilauman nga mahitabo sa Dakbayan, Sugbo. Si Simato mao'y gitudlo nga environmental consultant ni Mayor Mike Rama sa Singapore-like city kinsa motutok sa mga programa nga adunay impact sa kalikupan. Apil na ang suliran sa baha diin gitan-aw nga gumikan sa mga nagkaalis sa agianan sa tubig. Busa target sa syudad ang pag-recover sa mga sapa nga gisakop sa mga struktura. Dili lang sa mga informal settlers kundi sa mga dagkong edipisyo. Way pili ang paghawan, magamay man o madako basta maoy hinungdan sa problema, aksyonan sa dakbayan. Hingpit nga gipahunog ang operasyon sa mga floating cottages sa lungsod sa Cordova niadtong Agosto 28. Moabot na sa 5 ka mga floating cottages ang gikatahong nasigpatan sa kadagatan sa Lapu-Lapu. Usa niini nahimutang sa barangay Punta Engaño, samtang 4 sa barangay Marigondon. Si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan sa phone interview mipasabot nga dili niya itugot nga basta na lang mobalhin og operate sa kadagatan sa Lapu-Lapu ang naasoyng mga floating cottages nga walay permit sa dakbayan. Matud sa pangu sa City Agriculture and Fisheries Office, Alex Baring, kinsa maoy gitahasan sa mayor sa pagmonitor niini nga 4 sa 5 ka mga floating cottages ang nianam-anam na og paduol sa mama. Samtang ang usa pabilin pang nag-utaw-utaw sa kadagatan. Ang instruction ni Mayor, ang tanang floating cottages nga ulabang diri dili gyud niya dawaton. Dili niya dawaton. So unsa may buhaton ninyo ana? Mahimog iyang hangyoon nga ibalik. Rog dili nila balik, ato nang legal ana mo himog-himog. The long wait is finally over. Ang labing dako nga reality game show sa tuig 2022, ang Running Man Philippines, magsugod na karong Setyembre 3 ug 4 dinhi sa GMA 7. Kining milestone project mao ang labing unang co-production sa Kapuso Network ug Seoul Broadcasting System, ang labing dako nga TV network sa South Korea. Gibase ang maong serye sa South Korean TV variety show nga adunay susamang titulo. Ang host mao si Micael Daez ug ang magpakita sa ilang kahanas ug kalig-on sa nagkalain-laing kompetisyon, pagalangkuban nila ni Glyza de Castro, Ruro Madrid, Lexi Gonzalez, Kokoy de Santos, Angel Guardian ug Buboy Villar. Gani alang sa pilot episode sa Running Man Philippines, milupad pa ang cast sa Seoul diin naghuwat ang ilang unang misyon. Inimbitahan ko kayo lahat manood ng Running Man PH that's starting September 3 and then September 4 and every weekend after that hanggang end of the year. See you guys there. Annyeonghaseyo. Hi mga kapuso! Shoutout sa GMA Regional TV. Iniimbitahan ko po kayo manood ng Running Man Philippines this September 3 na po sa GMA. Panoorin po ang Running Man Philippines this coming September 3 and 4 sa GMA Weekend Prime. Supportahan po natin and for sure, nako, paiiyakin po namin kayo kakatawa. Hello Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre, in-invite ko po kayo manood ng Running Man Philippines. Sabado-Linggo, 7 p.m. Huwag niyong kalimutan, pakitatak sa kalendaryo at sa iyong telepono. Thank you. Daghang salamat sa mga kapuso nato. Pilangan na sa gawa sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Ugikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV. Palitan bisdak,
Mong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo. Maayong hapon, mga kapuso.